Hello Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. My name is Susie. Welcome back po sa Star Tarot. Ito po ang inyong daily messages for August 16 at maraming salamat po sa inyong suporta sa ating channel. Kung bago kayo dito, welcome po. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na kayo para updated kayo sa mga readings. Paalala lang na general reading ito, kaya hindi ito magre-resonate sa lahat. Kunin nyo lang kung ano ang sasakto sa inyong sitwasyon. Kung hindi po mag-resonate sa inyo, panoorin ninyo ang inyong Moon, Rising, and Venus signs dahil baka nandun ang mensahe na para sa inyo. And of course, maaari pa rin ninyong i-claim lahat po ng positive energies na mapipick up ninyo sa reading na to. Maaari rin ninyong isulat yan sa comment section po sa baba ng video. So Gemini, unang mensahe ninyo, if in doubt, ask for inspiration from above. Ayan, kung nagdadalawang isip kayo, kung nagdududa kayo sa magiging desisyon ninyo, you know, hingi kayo ng gabay. Okay? Pagdasal ninyo yan, i-offer ninyo yan sa inyong mga angels, i-offer ninyo yan sa Panginoon at hingi kayo ng enlightenment, hingi kayo ng clarity, hingi kayo ng divine guidance. Okay? So what else? We have the signs you are receiving are messages from your angels. Ayan. So, siguro nakakakita kayo ngayon ng mga signs, mga symbols, synchronicities, no? Maaring mga ganon. And maybe you are wondering, diba? Maybe you are wondering, where are they coming from? Bakit kayo nakaka-receive ng mga ganon? Ano mga ibig sabihin ng mga yon, you know? So, yun. Mararamdaman din naman ninyo, Gemini, if the signs na nakikita ninyo are yours. Kasi makakaramdam kayo ng something, no? Sa inyong katawan. Makakaramdam kayo. Minsan, kikilabutan kayo. Minsan, tatayo mga balahibo ninyo. Minsan, talagang papasok agad-agad sa isip ninyo na this is mine. No, na yan ay talagang mensaheng padala sa inyo. And those signs, you know, that you are receiving, yun ang alalahanin nyo na those are messages from your guardian angels. Okay? Gemini, kaya hindi na kayo magtataka, no? Lalo-lalo na around this time kasi siguro nagdadasal talaga kayo, hinihingi talaga kayo ng tulong sa inyong mga guardian angels ngayon. So, we have Four of Cups. Ayan. So, Four of Cups, merong ditong opportunities, no, na kumakatok sa inyo. Pero, parang hindi ninyo yan na-appreciate or maybe hindi ninyo pinapansin, no? Kasi nakakaramdam kayo ngayon ng indifference. Nakakaramdam siguro ng iba sa inyo ngayon ng dissatisfaction sa buhay. Maaring meron kayong mga nararamdamang frustration about something or about someone, no, or sa situation. Maaaring may mga ganon. Kaya parang hindi kayo ngayon makapag-focus doon sa mga blessings na meron kayo or sa mga blessings na dumadating sa buhay ninyo. No, Gemini. Kaya this is a wake-up call para sa'yo. Na Gemini, ganun man ang inyong nararamdaman, wake up, no? Wake up. Open your eyes, open your heart, and tingin-tingin kayo sa paligid ninyo because there are opportunities and possibilities that are knocking on your door. No, at maaring yung mga posibilidad na to, yung mga oportunidad na to, this is what will make you happy. This is what will make you smile. Diba, Gemini? Kaya gising, no? Gising. At tumingin kayo sa inyong paligid. So, we have the full energy. Ayan. So, napakaganda. Kasi ibig sabihin nito, Gemini, na maaaring yung mga opportunities na to, yun ay talagang, mabibigyan ninyo ng panahon at attention at yun ang magbibigay sa inyo ng bagong opportunity talaga para makapagsimula, no, ng kung ano man, relationship, depende sa kung anong opportunity na dumating at kung ano man ang hinahangad ninyo. Maaring bagong relationship, maaring bagong level ng commitment ninyo with your person, maaring bagong trabaho yan, additional income, maaring bagong career path, maaring bagong negosyo. It could be anything. Depende sa inyong sitwasyon at depende sa opportunities na
dumadating sa inyo or kumakatok sa inyo sa ngayon. But definitely, there is new beginning dito na gagawin kayo, Gemini. You are embarking on a new start dito. Depende sa inyong sitwasyon. Kaya iba't iba sitwasyon yan. Depende sa inyo, no? Depende sa kung ano ang gusto ninyong simulan ngayon. But definitely, the new beginning energy is in your horizon. Kaya meron at meron kayong sisimulan dito na bago, no? You are embarking on a new adventure dito sa buhay, ika nga. So, we have 8 of Cups. Yes, there is a new beginning energy din dito because you are leaving something or leaving someone dito in order for you to start fresh, no? So, yun talaga. So, definitely, you're going to close some doors sa buhay ninyo. Depende sa inyong sitwasyon, maaring trabaho, career, relationship, mga ganon, no? Ang isasara ninyo ang pinto ninyo para dyan because, no, talagang gusto ninyong magsimula ng panibago, no? You are really moving forward, you're really moving on from whatever that is na parang hindi na kayo masaya dyan or hindi na kayo nakakaramdam ng fulfillment dyan, kaya you want to start something new sa buhay ninyo. So, yun, you are moving towards happiness. Kung saan man kayo patungo, ano man nasisimulan ninyo, you are moving towards happiness, fulfillment, peace, harmony, yung mga gano'n. So, there is definitely bagong umaga at bagong pag-asang pupuntahan kayo dito, Gemini. So, good luck and that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. My name is Susie, and welcome back po sa Star Tarot. Ito po ang inyong daily messages for August 16. At kung bago po kayo rito, welcome po. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na po kayo para updated kayo sa mga readings. Paalala lang po na general reading ito, kaya hindi ito mag-resonate sa lahat. Kunin nyo lang kung ano ang sasakto sa inyong sitwasyon. Kung hindi po mag-resonate sa inyo, panoorin ninyo ang inyong Moon, Rising, and Venus signs dahil baka nandun na mensahe na para sa inyo. And of course, maaari din ninyong i-claim po lahat ng positive energies na mapipick up ninyo sa reading na to. Maaari din ninyong isulat yan sa comment section sa baba ng video. While you have a pulse, make every bit of your heart count. Ayan, habang may hininga, may pag-asa, habang may buhay, may pag-asa, yung mga gano'n. So, parang i-maximize ninyo kung ano ang meron kayo, no? I-maximize ninyo ang oras, ang pagkakataon na meron kayo. Gamitin ninyo, di ba? Yung gano'n. So, what else for Libra? Your loved ones want you to live the life you are destined for. Ayan. So, parang ano to? Parang supported kayo ng loved ones ninyo. Even though yung mga loved ones ninyo ay nasa kabilang side na, nasa other side na, 'di ba? So, gusto pa rin nila, no? Gusto pa rin nila na mabuhay ka or mamuhay ka kung ano man ang marating mo kung ano man ang iyong destiny or magawa mo ang kung ano man ang kung ano talaga ang nakasulat kumbaga sa destiny niyo. So, parang gano'n. So, parang hindi pa rin kayo pinapabayaan, diba, ng mga loved ones niyo kahit nasa kabilang buhay na sila. You know, they are still guiding you, supporting you, and guiding you. So, we have 7 of Wands. Ayan. So, there may be challenges, no, na kinakaharap ang iba sa inyo dito, Libra. But you know what? It feels like to me that yung mga challenges na to is, depende sa inyong sitwasyon. Maaring yung mga bagay na to, kailangan ninyong pag-isipan mabuti. If you are really going to, kumbaga, harapin or kailangan lang ninyong didmahin, no? Kasi maaring this is out of inggit lang ng ibang tao sa inyo, no? Parang kung didedmahin ninyo, maaring makabuti sa inyo. Kung haharapin din ninyo, depende rin sa inyong sitwasyon. Kasi may mga battles, may mga laban sa buhay. Tandaan ninyo, ha, Libra,
na may mga bagay or may mga laban sa buhay na minsan kailangan ninyong piliin talaga ang laban na haharapin ninyo. May mga laban na kailangan ninyong harapin, depensahan ang inyong sarili. May mga laban din sa buhay na hindi na kailangan pag-aksayahan ng panahon because that is not worth your time, that is not worth your effort. So use your discernment and your judgment and use your intuition, no, sa pag-judge sa mga pangyayaring ito sa buhay ninyo. Kasi kung hindi naman na kailangan, deadmahin nyo na lang, di ba? If it's not big deal, deadmahin na lang, sayang lang ng effort niyo, ilagay nyo na lang yan sa mas importanteng bagay, no? So maaaring ganun din. So, we have Ace of Cups. Ayan, beautiful energy. Because you know what? This is a new beginning energy. Ace is number one. Number one is a new beginning. Kaya, meron kayong mga sisimulan dito na bago, na bagong endeavor, bagong bagay, yung mga ganong bagong sitwasyon, yung mga ganon. And yung Ace of Cups, sinasabi dito, yung keyword niya is love. So maybe, ang iba sa inyo dito, Libra, is starting a new love and romantic relationship, no? Maaaring ang iba sa inyo dito is entering a new love and romantic relationship. Maaari din naman ang iba sa inyo is leveling up your commitment sa inyong person. Maaring merong magpapakasal na, merong mag-aasawa na, meron na magsisimula magbuo ng pamilya, maaari din na meron ditong mga marriage proposals na magaganap, maaring mga ganon ang ganap. No? Talagang merong magsisimula kayo dito na related sa love, related sa pagmamahal, no? And also, Libra, maari din na this is self-love. Maaring you are realizing now na mas mahalaga pala na magsimula kang mag-focus sa self-love. Kisa magmahal ka na ng iba, hayaan mo na ang iba na mahalin ka. Pero yung sarili mo parang left out, diba? So, maybe may mga ibang Libra dito na may realizations na ganyan. Yun ang aking napipick up na ang focus ninyo ngayon is to give yourself the love that you deserve, no? Yun ang mensahe na na-pick up ko dito for some of you. This is also, overflowing of blessings coming in sa buhay ninyo, Libra, no? This is divine love, this is divine blessings na parating din sa inyo. Kung ano yung kailangan ninyo sa buhay ngayon, Libra, yun ang makukuha ninyo. So, yun ang mensahe ng Ace of Cups sa inyo. You are getting what you need ngayon sa buhay ninyo. No? So, depende sa inyong sitwasyon. Pwedeng kung ang hanap ninyo trabaho, kaperahan, negosyo, yung mga ganon, it will come. Opportunities will come, no, sa buhay ninyo sa panahon na kailangan ninyo. Okay? So, what else? For Libra, we have Two of Cups. Ayan, partnership. So, definitely, may mga relationship talaga dito na mabubuo. May mga love connection dito na mabubuo. Kasi meron tayong Ace, meron tayong Two of Cups. So, definitely, love is in the air for some of you, Libra. Love is in the air. Romance is in the air. So, there is definitely partnership in love dito. Maaari din na this is partnership in business. Maaari din na this is partnership in a project or friendship, no? So, may mga ganon din na maaaring mangyari dito for some of you. So, good luck. And Libra, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. My name is Susie and welcome back po sa Star Tarot. Ito po ang inyong daily messages for August 16. At maraming salamat po sa inyong suporta sa ating channel. Kung bago kayo rito, welcome po. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na kayo para updated kayo sa mga readings. Paalala lang na general reading ito, kaya hindi ito magre-resonate sa lahat. Kunin nyo lang kung ano ang sasakto sa inyong sitwasyon. Kung hindi po mag-resonate sa inyo, panuorin ninyo ang inyong Moon, Rising,
rising and Venus signs dahil baka nandun na mensahe na para sa inyo. And of course, maaari pa rin ninyong i-claim lahat po ng positive energies na mapipick up ninyo sa reading na to. Maaari rin na isulat ninyo yan sa comment section sa baba ng video. Thank you! Look at the clouds to see the answer you seek from your angels. Aquarius. So, tingin kayo. Pag lumabas kayo ng bahay or maybe, sa bintana ninyo, matatanaw din ninyo yan, When you look at the clouds, maaring may makita kayong mga elements dyan sa sky or maaring may mga makita kayong images na nagfo-form, sa clouds. Kaya, maaring yan ang mga sagot, ng inyong mga guardian angels doon sa mga hinihingi ninyong kasagutan, Maaring dyan ninyo makita talaga ang kasagutan, okay? So, do not be afraid to follow your dreams. Ayan. So, huwag kayong matakot, Huwag kayong matakot. Huwag kayong mag-isip na you are not good enough, na wala kayong resources para makapagsimula kayo na gumawa ng mga bagay na alam mo yun, yung makakapagsimula kayo para makalapit kayo doon sa pagtupad ng iyong mga pangarap. Because you know what, Aquarius, all you need to think about is how you're going to start. Paano kayo magsisimula? Anong kailangan ninyong gawin? You just need to think about your first step. Kasi alam mo, kapag tayo, if we are taking action towards our dreams, the realization of our dreams, papadalhan at padadalhan tayo ng suporta ng Panginoon. Papadalhan at papadalhan ka ng mga tao na kakailanganin mo ng tulong, papadalhan ka ng mga resources, at the right time na kailangan ninyo, Kaya wag muna kayong mamroblema sa mga iba't ibang steps, kung ano mga kailangan ninyo sa step 2, sa step 3, sa step 4. Huwag nyo munang problemahin yan. Ang isipin nyo lang, ano ang gagawin ninyo as a first step para makalapit kayo doon sa pagtupad ng iyong mga pangarap. Because kapag nagsimula kayo, God is going to step in, papadalahan ka ng kailangan mo para makarating ka doon sa pagtupad ng iyong mga pangarap. Kaya, ayun, huwag kang matakot na gawin or simulan ninyong pagtupad, sa inyong mga pangarap. Because help is going to come in, It will reveal itself to you at the most perfect time na kailangan ninyo. So, the Empress energy, this is the angel of abundance, helping you out sa ngayon, Empress energy is a very nurturing and this is also a very abundant and prosperous energy. Kaya, this is also the energy of creation. Kaya, it feels like to me ngayon, Aquarius, na something is going to, to start ngayon sa buhay ninyo. Wherein, maaring opportunities yan, na maaring dumating na makakapagsimula kayo ng bagong trabaho, bagong negosyo, bagong business partnership, or anything na magiging source ng inyong kaperahan, So, maybe you are going to create something dito, an opportunity na is going to bring forth prosperity and abundance sa buhay ninyo, Aquarius. Kaya maaring ito na, 'di ba? Who knows? Ito na yung pagkakataon ninyo, 'di ba? Kasi maaring in line dito sa opportunity na to ang inyong mga pangarap. So this is your chance, 'di ba? Napakapagsimula kayo ng first step ninyo. So maaaring ganoon. There could be new opportunities and possibilities na dadating sa inyo. These are financial opportunities, Aquarius, because this is related to abundance and prosperity. Kaya maaring in line with source of income. Maaring pagsimulan ito ng inyong kaperahan dito, for others of you, maaring meron nagbubuntis na, sa inyo. Maaring you're working out talaga para magka-baby na, and maybe, ngayon na ang tamang panahon talaga na maaring ibigay na sa inyo yan. Maaring magbuntis ka na, maaring ang iba sa inyo may manganganak na dito. Some of you maybe are welcoming a new baby na talaga sa pamilya, So that is really gorgeous. We have Knight of Cups. Ayan. So,
feels like to me na merong bagong relationship din dito na maaaring mabuo for some of you. Maaring merong bagong manliligaw ang iba sa inyo dito if you are single, no? If you are waiting for someone na manliligaw sa inyo, maaring now is the time na maaring kumatok na siya sa puso ninyo, no? Kasi it feels like merong nagkakagusto sa inyo, merong nagbabantay sa inyo. Yung parang ligaw tingin lang, no? Yung parang ganon, hindi makapaglakas loob, pero maaring ngayon, no, around this time, maaring magpahayag na siya ng kanyang romantic interest sa inyo if you are single, Aquarius, okay? We have 5 of Cups. Ayan, sadness. So, maaring ang iba sa inyo nasa sad, no? Nasa sad dahil siguro kay tagal na siguro ninyong minimithi na magkaroon ng manliligaw, mag-settle down, gusto na ninyong mag-asawa, pero papaano naman mangyayari yun kung wala naman kayong boyfriend or walang girlfriend, diba? So, feels like maraming opportunities na kasi ang pinakawalan ninyo, no? Yun ang napipick up dito. Kaya parang ang naririnig ko, tumanda na, no? Yung parang ang narinig ko, tumanda na sa you've made so many sacrifices na din. Kaya marami kayang pinalampas, no? Marami na kayong pinalampas ng pagkakataon na may mga nanliligaw sa inyo, pinalampas ninyo. May mga nagugustuhan na kayo pero pinalampas ninyo. It's because may iba kayong priority. Kaya ngayon, yung parang nag-matured na kayo sa edad, no? And siguro wala na kayong magustuhan. Maaring may nanliligaw pero hindi na kayo nagkagusto sa kanila, kaya nalulungkot kayo. Meron kayong sadness, may mga regret na nararamdaman ng iba sa inyo. But don't worry, Aquarius, because you know, kung talagang para sa inyo, no, ang pagkakaroon ng boyfriend or girlfriend, kung para sa inyo ang pagkakaroon ng asawa, you know, it will come in God's perfect timing, 'di ba? Yung mga bagay na yan, hindi naman talaga yan minamadali. Wala yan sa timeline natin, 'di ba? Yung mga nangyayari sa buhay natin is not according to our plan, 'di ba? It's according to the divine order and timing. Kaya hintay lang, no? Hintay lang, because who knows, Aquarius, no? Si Knight of Cups, ito na ang para sa inyo. Maaring ito na, magsasalita na siya, magpapahayag na siya ng kanyang nararamdaman sa inyo romantically, diba? Maaring siya na ang inyong hinihintay, diba? So, Aquarius, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.